Sa kabila ng lahat, nananatili ng masaya. Ngiti sa iyong mukha, buhay ko'y kumpleto na. Kahit sino man, ang kwento mo'y mahalaga. Hatid namin lagi saya, saan bang damo ka pa? Magkasama sa isang pahina. Libre lang ang umintak sumikap. Umiyak, tumawa at manampalataya. Hanggang saan mapunta, tuloy-tuloy ang saya. Pare-pare, kuya't ate, ilabas ang gilas mo. Kwento mo at kwento ko, i-kaibigan. Magbigay ng pag-asa sa lahat. Tulad sa ating saya, dahil hindi kita. Good evening! Welcome! This is your show, This is your life, AGT, Anything Goes Topic Season 7. episode 19. And today is March 7, 2025. And it's a Bible Friday. Magandang gabi po sa inyong lahat. Good evening po. Good evening, Tata Good Bird. evening din. Yeah. Yan. Kamusta po kayong lahat ngayong Friday? Ikaw, Tata Bird, kamusta po Yeah, kayo? okay naman ako. Okay naman ang Friday ko so far. Very good, very good. Mm. Ayan. Kayo po dyan sa ating mga viewers. Ayan, kamusta po kayo? Medyo hindi po maganda ang panahon na, kaya may ingat-ingat lang po. Magdala ng protection sa inyong katawan lagi. Magdala ng tubig, magdala ng face towel na basa, Yes. para pagka nakaramdam kayo na hindi kayo komportable, makakatulong po yung mga bagay na binanggit ko na yun. Correct. Thank you, Tata Bird, sa pag-remind. Ayan. Naramdaman ko na, kasi nung in-announce sa Tata Bird, walang pasok, hindi ko pa masyado naramdaman. Pero itong 2 days, Oo. parang Yan ano na na, lang. ito na po. Mm. Totoo na talaga. Pero umulan na naman sa ibang lugar. Saan po, Tata Bird? Yeah, may mga lugar na umulan dahil nga sa parting north pala. Oh, okay. Dahil sa share line na naman. Okay po. Oh, ano pa rin yung weather? Yeah, yun naman sabi ng pag-asa. Actually, hindi para pumapasok ang summer, no? Opo. Middle of, ano pa yan? Middle of March pa. March pa. Mhm. Yeah, okay. So may mga ano pala, Tata Bird? May Kahit na sa Mindanao, may mga pag-ulan-ulan pa rin. okay po. So, iba-iba po talaga. Paulan. Sa Bicol. Bakit? Okay ka no? Sa Bicol, okay. Okay. Ayan po. Batiin ko lang, Tata Bird, ang Sige, ating 5,000 viewers. Ayan. Si Miss Erlinda Omania. Lagi yan. Yes. Miss Maria Corazon Dalida. Ay, Tita Connie Magnaye. ay, Connie. Tita Helen Tolentino. Si Helen. And Kuya Joseph Crisostomo. Hi, Joseph. From Pangasinan. Mhm. Ay, Kuya Nani, hello. Mhm. Thank you, Kuya Nani. Miss ka na namin, Kuya Nani. Oo nga, sa bagay salamat naman at nagiging matyaga po kayo sa pagsubaybay sa ating programa. Ano po, maganda po yung tinatalakay natin ngayon, yun po ang kawikaan. Or Proverbs po. Ayan. Mhm. Galing kay Haring Solomon. Yes. Ayan po. Yes, Ate Bert, may mga balita ka po bang So, nakala? ang narinig ko lang balita sa kanina, no, tanghali, mukhang ganda naman magkakaroon na naman ata ng pagbaba ng presyo ng gasolina, Ay, very ng good. diesel, at ng kerosene. By next week pa yun. Wow, okay. Yun ang Good isang news ano. po yan. And then, meron din akong nabasang news item, no, tungkol doon sa mga stateless na mga tao na one of the parents ay Japanese ata noong World War II. Okay po. Iniimbitahan nata they will be invited sa Japan ditong March na ito, no? At posibleng operan sila ng stateless naman sila matatawag.
baka operan sila ng Japanese citizenship. Something like that. Kaya Talaga po? maganda yung Ano pa yung stateless? Sorry, Tata Bert. hindi malaman, hindi ma-identify kung anong ano siya. Philippine citizen or Japanese. May problema yung kanyang citizenship. Okay. Kasi Siguro po may dahil pinanganak eh. nung World War po kasi, hindi alam ako po. Yeah. Gets po. Okay. Buti po may ganun, no? Oo, yun nga eh. Inaaral pa pala yun. Kanina nga pala, no, ang medyo may mainit-init na lugar kanina sa may Iba Zambales and then sa Dapitan. Umabot sa sumipa ng 42 degrees centigrade. Grabe. Yung heat index doon. Dito sa Metro Manila, sa Pasay, ang medyo mainit. Umabot ng 40 degrees centigrade yung heat index doon. Diyan sa may malapit sa airport. Yeah. Okay. So, Kaya hindi na po- ingat lang po talaga. Opo. Hindi na siya airport, heat port. Yun. Wala na masyadong air. Ayan. Nagsuspindi pa rin ba ng klase kanina? Hindi naman po. Nagkaroon ng usapan na tungkol sa bagay na pagka laging ganyan kasi, talagang mahuhuli na yung mga Yun nga po. estudyante. No? Opo. At yung binabalak nila na yung dating ginawa noong COVID pandemic, nasa school yung mga bata, by ano na lang, ano na yun, mukhang hindi naging effective ng gusto no, sa development ng mga bata. Hindi po talaga. Pinag-uusapan nila yung gano'n. Paano talaga dapat nagawin. Opo, maraming gaps na Iba po talaga yung nasa Yung school talaga, oo. Yes. Kasi social, mental, Yun, physical. importante. Yes, social and physical. Kasi pag sabay ka, wala ka namang, nakaupo ka lang po talaga. Totoo naman. So, kailangan lahat ng aspeto sa isang tao gumagalaw Yeah. at nag-i-improve. Ayan. Good news, Tata Bert, sa Angeles, Pampanga, ha? Na-launch na nila yung isang first school doon na solar-driven. Kumbaga, gumagamit sila ng solar. School, no? School, Ano yan? Tata Bert. Government, Opo, mukhang government public, Tata Bert. Okay, So, maganda yun. good job. Opo, good job po. Sana ano rin lang na aircon, no? Para Ayun. naman katulad guys, mga ganitong panahon. Oo. Mga ganitong panahon hindi naman mahirapan yung mga bata. Opo. Tsaka sa bansa natin, kailangan natin ng mga ganyan, insulated well, or yun nga, air condition. Kasi parang hindi na po kaya masyado pag kahit marami kang electric fan. Okay. Marami naman pong budget. Diba? Sa iba lang po. Ayan. Ano pa po bang mga congratulations po sa mga nag-take po ng licensing ng ano ba yun? Nakalimutan ko. Sobrang po. Ayun, ang mga criminologists. Ayan. Yung mga para maging kriminal. Hindi naman hindi po yun. Joke po. Mga magpupulis. Yeah. Yan. So, congrats po. Sana magampanan niyo po ng maayos ang inyong trabaho. Ayan. Huwag gamitin ang kapangyarihan dahil lang gusto. Gamitin po para sa pakinabang ng komunidad. Ayan. Ano po ba? Marami lang kumukuha ng course na ganyan. Pati babae. Pati babae. Okay. Marami. Yun po. Ayan. Criminology. Criminology. Ayan. Okay. Speaking of babae, Tata Bert, Happy International Women's Month po. Ganun ba? Ngayong buwan. Bukod sa fire prevention rin po ata. Ayan. Napagsabay yung babae at saka yung apoy. Ayan. Pero yan, Happy International Women's. And speaking of yung LTO, magbibigay daw po sila ng parang seminar po. Pero hindi ko alam bakit sa babae lang. Hindi ko alam kung very... Para sa babae, Opo, para sa babae lang. So, hindi ko po alam if it's discriminatory, pero kung ano man po. Thank you, kasi may exam pa rin. Pero bakit babae lang po yung bibigyan nyo ng Kahit ganun? na license ka na? Parang parang ganun, Tata Bert. So, let's see kung ano yun. Nakita ko rin kayo, sorry. Hindi ko, medyo mahina po yung retention ko sa dami pong ganun. Ayan. Ano pa po ba? Mga balita. Kasi minsan magkano balita tungkol sa election, tungkol sa impeachment. Yes. Kumbaga parang ganun. Parang na sa tenga eh.
Same news. Nalalapit na yung eleksyon. Nakaw Ay, talaga. tatay. Sa totoo lang, pag nakikita ko yung mga listahan ng mga candidates for senator, napapailing nga lang talaga ako, no? Ganyan. Oh, eto na naman tayo. Mhm. May listahan ka na po ba, Tata Bert, kung sino boboto mo? Siguro so far, mga 2-3. Same po tayo. 2-3. Baka parang pareho tayo. Tata. Kung sino yun, Secret. Oh. secret ko na lang yan. Yes. Ayan. Baka hindi na madagdagan yun eh. Pwede Tata Bert, yun nga. Oo nga po eh. Ako. Pag naman, sana madagdagan. Ayan. Ano pa po ba? Kayo po dyan. Ano pong balita? Kamusta po kayo? Ano po, may listahan na rin po ba kayo ng mga iboboto nyo? Mas maganda pag-aralan niyo po kung sino yung mga kandidato na gusto niyong iboto. Alamin ninyo, ano ba ang kakayahan nila, ano ba yung mga nagawa na nila, Yes. ano pa mga bagay na para mapag-aralan niyo ng gusto. Kung karapat-dapat ba siya sa boto ninyo. Ganun. Parang pinag-uusapan lang din po natin sa Bible natin. Oo. Maging matalino. Diba? Aralin lahat. Yan. Okay. Uy, Tata Bert, congrats po sa lecture. Napakaganda po na lecture mo. Uy, Tungkol sa naman. humility. Humility. Salamat naman. Salamat naman. Opo. Sana po sa mga hindi nakapanood, panoorin niyo po yung replay na sa Replay. Facebook page naman po. Bukas may bago na naman. Oh, Iniisip ko pa nga kung ano sasabihin ko. Bukas pa mapasok kay Tata Bert. Yan ang power ng yan ang power ng ni Lord magbigay ng wisdom. Papasok na lang bigla. Ayan. Okay. Ano pa po ba? Ako rin po. Wala na akong masyadong balita. Wala masyadong balita talaga. Puro bad news. Meron nga kung gusto niyo pong good news, may nakita po ang website, goodnewspilipinas.com. Maganda. Puro good news po yung Puro good news. lumalabas dito. Ayan. Malalaman mo, may mga Pilipino sa ibang bansa na mga star pala ng National Football League, mga lumalaban. Opo. Pa po ba dito? Ayan. Filipino Knights honor Jose Rizal at Balagtasan sa New York. Wow. New York pa. Oo nga po eh. Minsan kung sino pa yung nasa ibang bansa tatapert, sila pa talaga yung nagko-commemorate at nag-honor. Sana gawin din natin yun dito. Pero alam ko namang ginagawa natin yun dito. Ayan. Okay. Ano pa po ba? Kamusta po? Hello po, Tita Judy and Kuya Arthur. Ay, lumipat na nga pala yan sila sa Cavite. Bacoor, I think. Oh, At least doon sa lugar na yon, medyo maluwag-luwag para sa kanila. Si Art, makakapaglakad-lakad. Yung kanilang apo, makakapaglaro sa isang maluwag-luwag na lugar. Ay, thank you Lord. And congrats po sa inyong bagong bahay. At si Ate Judy po Ay, makakakilos na rin maigi. Dahil po, joke lang Ate Judy. Alam mo naman si Judy, white body. Sa dating initirahan nila, Yes. limitado yung movement eh. Opo. Ayan. Kasama nila rin po si Pat Oo, doon. kasama. Okay. Okay po yan. Congrats po sa inyo. Mas malayo ng konti kumpara Oo. doon sa dati, pero ika nga mas maganda naman yung lugar. Yan. Kung saan kayo mas makakahinga at Mm. makakagalaw ng maayos. Ayan po. Good evening. Mamita, good evening. Ay, mamita! Yes, long time no see, Mamita. Tagal na po kami din nagkikita ni Mama. Joke lang po. Ayan. Dahil halos buong araw nasa kwarto lang po, nagtatrabaho. Ayan. Okay. Wala na po, Tata Bert? Wala na Mag-umpisa na po tayo. Pwede na tayo mag-umpisa. Yes po. Ayan, sa mga kakarating lang po, ang binabasa po namin libro ngayon, ang mga kawikaan or proverbs. Ito po ay galing kay Haring Solomon. At alam po naman natin si Haring Solomon, wisdom po ang pinili po niya. Yan ang meron talaga siya at kilala siya sa pagkakaroon ng ibang klaseng wisdom po, na iiba. Yan. Kaya itong mga isinulat niya na ito, asahan po natin na makapagbibigay sa atin to ng magandang aral at kaalaman. Yes. Thank you, Tata Bert.
Pagbasa mula sa libro ng mga Kawikaan, chapter 21. Hawak ni Yahweh ang isip ng isang hari, at naibabaling niya ito kung saan igawin. Yes, tama rin, no? Yan ay kung sinusunod ng nasabing hari yung mga utos din ni Yahweh. Alam naman natin, no, sa Bible, di ba maraming mga hari na bumitaw sa pagsunod kay Yahweh at nawindang nga yung kanilang pag-ahari na iyon. So may mga hari talaga na hindi rin sumusunod. At mangyayari ito na magiging maganda ang takbo ng pag-ahari ng isang hari na talaga, no? Kung sumusunod po siya sa mga utos ni Yahweh. Kaya isinasabing na ibabaling niya ito kung saan igawin. Totoo po yun. Parang kung may plano ang Diyos, yun talaga yung plano niya. Okay, thank you, Tata Bert. Ang akala ng tao, lahat ng kilos niya ay wasto. Ngunit si Yahweh lang ang nakakasaliksik ng puso. Ganun talaga ang tao dahil tao nga, sa buong akala niya, ang kilos niya ay maganda na, okay na, tama na. Pero si Yahweh ang nakakakita kung talagang tama yung kilos niya. Pero para maging tamang sigurado, pag sumunod siya sa mga utos ni Yahweh, no? Mas lalong tatama, mas lalong mawawasto yung kanyang mga patutunguhan na yan. Tsaka hindi porket gumagalaw ka, tama na yung ginagawa mo o may ginagawa kang action or effort, nasa intention pa rin yan. Ang tao kasi ay tao, so Yes. prone na mag-commit ng mistake, ika nga. Kaya mas magandang maigagayad ka kung susunod ka sa mga utos ni Yahweh. Higit na kalugod-lugod kay Yahweh kaysa mga handog ang mga gawang makatwiran at makatarungan. Talaga namang mas pipiliin ni Yahweh o mas tinutulungan ni Yahweh yung mga taong ika nga maganda ang ginagawa, makatarungan ang ginagawa. Mas gusto ni Yahweh yan kaysa naman handugan siya ng kung ano-ano. Ugaling mapangmata at pusong mapagyabang. Ito ang siyang gabay ng mga makasalanan. Yes, talagang yan ang gustong-gusto ng mga makasalanan. Mapangmata yung mga taong mapangmata, mapagyabang. Mga ugali kasi na hindi maganda yan Ang mabuting pagbabalak ay pinapakinabangan. Ngunit ang dalos-dalos na paggaway walang kahihinatnan. Pag ang isang tao ay may gustong mangyari, dapat sana planuhin niyang mabuti ito. Pag-isipan ng gusto. Alamin kung ano ang makakasama dito, kung ano ang masigit na makakabuti rito. Sa ganung pamamaraan po, maganda ang kahihinatnan kung ano man yung gusto mong gawin na yan. Huwag yung padalos-dalos. Pag padalos-dalos kasi hindi na pinag-iisipan At mas malamang na hindi maging maganda ang resulta ng kanyang gustong gawain kesa maganda. So kapag una pa lang mali na yung pinag-umpisahan o yung basis niya nagkatagal, walang sunod-sunod na po yun. Ang pagkakamal. Ang pagkakamal ng salapi dahil sa kadayaan ay maghahatid sa maagang kamatayan. Wala pong pagkamal ng salapi ang maganda, no? Kung nakamit mo yung nasabing salapi o pera na yan sa pandaraya, sa lahat ng uri ng transaksyon. Maghahatid talaga yan ng kamatayan. Either may mainggit sa iyo or ika nga gumanti sa iyo dahil sa kasamaan mo nga rin nakuha yung salapi na meron ka Ang masamay ipinapahamak ng sariling karahasan pagkat ayaw gawin ang talagang katuwiran. Siyempre, pag masama ang nagiging marahas ka sa mga kilos mong yan, kung ang pagkilos mo ay wala sa katwiran, talagang walang kalalagyan ka, hindi magiging maganda ang magiging takbo ng iyong buhay. Parang yung kanina tatabar na padalos-dalos. Kasi pag kikilos ka ng padalos-dalos, alam mong walang dahilan ba't mo siya ginagawa. Gagawin mo na lang siya para lang gawin, hindi dahil gusto mo o may rason. Ang landas ng may sala ay paliko-liko, ngunit ang lakad ng matuwid ay laging wasto. Magiging matuwid ang lakad mo kung ang
ang magiging direction mo ay may gabay ng mga aral ng Diyos. At ang landas mo naman ay hindi magiging diretso, paliko-liko yan kung hindi ka gagabayan ng mga aral ng Diyos. Tsaka pag paliko-liko po tatapik, di na yan matatapos. Babalik at babalik at may ibang daan mo. Pero ang matuwid, may pupuntahan may kayo. May pupuntahan. goal kang nakikita. Yes, tama. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Yun po talaga yung nakasulat. Yun po talaga. Kasabay asawang badaldal. Yes. Para kasi wala nang katahimikan yung bahay niyo. Opo. Magiging magulo eh. Yes. Kung yung ikaw nga may bahay, sobrang ingay, madaldal. Para mawawala kayo ng katahimikan. Yun lang po yun. Kaya ang sabi nga, mas masarap tumira sa itaas ng bubungan. Dahil yung asawa, takot din umakit ng bubong yan eh. Hindi na makakagisa, makakadaldal doon. Tama po. Nakakatawa, no? Opo. Pero nakasulat. Totoo. Opo. Ang isip ng masamay lagi sa kalikuan, kahit na kanino'y walang pakundangan. Yun nga, kaya nga yung isang tao na masamang matatawag, ang isip niya hindi diretso eh. Kung saan pumaling, wala sa katwiran. Kaya ang bawat magiging pagkilos niya, kagawain niya, wala nang direksyon, wala nang pakundangan. Kaya nga. Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Pagsabihan mo ang matino, lalong lalawak ang kanyang kaalaman. Parusahan mo ang mangungutya at matututo ang mangmang. Kung yung pangungutya, parurusahan mo. Yung nangungutya, yung pang nang-aasar yan eh. Opo. Hindi magandang ugali yung ganyan, yung nang-aasar. Pag pinarusahan mo yan at nakita ng isang mangmang, makikita niya na yung ginagawa pala ng tao ng pangungutya ay hindi maganda. So matututo siya. Yan, pagkakaintindi ko dyan. Then, pagsabihan mo ang matino, gustong-gusto ng matino yung pinagsasabihan siya. Dahil nagsisilbing dagdag na kaalaman para sa kanya yun. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. At siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapaniwara. Alam ng Diyos ang nangyayari sa loob ng bahay ng masama. At siya'y gumagawa ng paraan upang sila'y mapariwara. Parang ang intindi ko rito, no? Alam ng Diyos yung nilalaman ng bahay kung masama. So gumagawa siya ng paraan para na mas mapariwara. Dahil ang masama kasi pagka hindi matututo eh. Opo. Hanggat hindi nagbabago eh. Yes. So pinakailangang gawaan ng Diyos ng bagay na lalo silang mapapariwara para ma-realize nila, magising sila. Something like that yung pagkakaintindi ko. At through that, matututo eh. Correct. Sa kanila ma-realize na mali pala yung ginagawa nila. Opo. Tama yun. Baka isipin niyo po, akala ba namin mapagpatawad ng Diyos? Pero kasi para matuto ang tao, hindi naman po yun yung basis. Mapagpatawad po ang Diyos, patatawarin ka niya. Pero lahat ng ginagawa mong aksyon, may kasama siyang karma or consequence. Oo. So yun yung kailangan na matutunan mo, na gusto naman ng Diyos na matutunan mo. Hindi naman dahil para lang parusahan tayo. Gagawin niya yun para matuto po tayo. Remember, may insidente, may mga pangyayari na naganap na sa Israel. Nung nawala yung kanilang pananalig kay Yahweh, nagkagulo-gulo talaga sila. Korupsyon at lahat halos ng kasamaan nangyayari na sa Israel. Si Yahweh ay gusto silang tulungan. So para mapagbago sila, may isang bansang ginamit si Yahweh, yung Babylonia. Ginyera sila. And then, in-enslave sila, dinala mismo sa Babylonia at doon, nagsuffer sila ng 64 years para matuto. O more than 60 years para matuto. And then, nung nakikita na ni Yahweh na nagbabago na sila, kumausap naman si Yahweh o gumamit na naman si Yahweh ng isa na naman kaharian para gerahin ng Babylonia so that mapalaya yung mga na-enslaved doon ng mga Israel. Ganun po ang nangyari.
hindi direktang tutulungan niya gagawa at gagawa ng paraan si Yahweh once na nakita na nagbabago ka. Correct. Ganon. Parang di ba may mga tao ano pa tawag dito, let's say for example, mabilis ako tatapos. Nagdadasal sila ng Diyos. Gusto nila na bigyan mo ko ng patience, Lord, bigyan mo ko ng bahay, material o kung ano man, hindi material. Hindi naman bigyan na lang, bibigyan ka, magiging patient ka na, bibigyan ka ng sasakyan. Magpapadala siya ng tao, magpapadala siya ng sitwasyon para matuto ka. Hindi yun basta na lang babagsak. Kinakailangan kasi makita ang kamuna na gusto mong magbago o nagbabago yun na ang yes, tama po. Ang hindi pumapansin sa daing ng mahirap, daraing din balang araw, ngunit walang lilinga. Uy, karma ito, no? Pag hindi mo pinapansin yung daing ng mahirap, alam mo yung mahirap, yan pa naman ang ika nga alagang-alaga ng Diyos. Pag hindi mo pinansin na dumadaing yan, magsasabi ka rin, karma kagad yan. Bubuelta kagad sa iyo. At ikaw rin mismo ang daranas ng ganong sitwasyon ng mahirap na iyon. Naalala ko, Tata Bert, kasi sinasabi ni Senyor din na, oo, pwede kang may gawin, pero mas mahirap yung wala kang gagawin, pero alam mong may pangit na nangyayari sa paligid. Yung may term po doon nakalimutan ko po. Pero yung talagang wala kang pakialam, hindi po magandang ugali. Oo, totoo. Yes. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Kung ang kapwa mo ay may hinanakit, regaluhan mo ng palihim, mawawala ang galit. Ay, ako na. Yung pagre-regalo kasi doon sa tao na may hinanakit sa iyo, para ang intention mo, kaya bibigyan mo ng regalo, mawala yung hinanakit. Pagdantad dyan at may nakakakitang iba, hindi pa pansinin yung regalo mo. Better na gawa itong palihim. Yun, di ba? Regaluhan mo ng palihim. Yung hindi makikita. Para walang masabi yung iba. Correct. Ganun na yun. Tama rin. Nakuha mo pa. Kapag umiira ng katarungan, natutuwa ang matuwid. Ngunit nalulungkot ang masama at may likong pag-iisip. Ganun talaga yan. Pag umiira ng katarungan, yung mga taong matalino, matuwid ang gawi, masaya, natutuwa yan. At nalulungkot naman yung mga taong hindi maganda ang ginagawa. At yung yung mga taong liko ang isip, ika nga hindi matuwid ang takbo ng isip. Yes. Bakit nga po ba kayo ganyan? Hindi na kayo maging masaya at tumulong para joke. Ang lumilihi sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Naman. Simpleng-simple lang, ang lumilihi sa daan ng kaalaman ay hahantong sa kamatayan. Ang nakakalungkot lang dyan, Tata Bert, nandyan na, libre na, pwede kang matuto, ayaw mo pa rin kunin. Maraming ganyan. Dyan The hard way ka nga. The hard way. Yes. Ang taong maluho at mahilig sa alak ay di yayaman. Bagkus sa hirap siya'y masasadlak. Maraming ganyan. Mahilig sa alak. Maluho. Kumbaga sa hindi mahal yung pinaghirapan niya. Pinaghirapan niya yung halaga. Still, ginagastos niya sa luho, ginagastos sa alak. Wala talagang kauuwian yan. Babagsak at babagsak uli yung inyo. Hindi lang ang inyong kalusugan, kundi pati ang inyong buhay. Pwede naman magpakasaya na walang ganun klaseng addiction, di ba? Magandang addiction tumulong. Naku, yun na lang, masaya pa kayo at ang ibang tao. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Ang masamang balak sa taong matuwid ay babalik sa liko ang pag-iisip. Oo naman. Tama naman yung ginagawa ng isang tao. Pagbabalakan mo na hindi maganda, babackfire sa iyo yan. Yes. For example, Tata Bert, ikaw matuwid ang isip mo. Tapos tinatry kitang, yung parang ini-influence kita, uy, gawa tayo ng masama, ganyan-ganyan. Ako, sa sobrang talino mo at tuwid mo at may tinumong tao, hindi mo ko papatulan. So ako mismo, malulungkot na, ay, bakit hindi ko siya? Parang devil lang, di ba? Yung tinatry mo siyang itempt, pero hindi mo siya matempt. Ako, bilang ako'y nagtitempt, wala, parang masisiro. Ako, hindi ko siya matempt, di ba? So, parang gano'n lang. So, maganda siyang armas talaga. Yung, sumunod ka lang, gawin mo yung tama, hindi ka may influensya ng mga liko ang isip.
Mas mabuti ang mag-isang manirahan sa ilang kaysa makisama, ito po ulit nakasulat to, kaysa makisama sa asawang madaldal at palaaway. Ayan na naman, katulad din po nung kanina yan. No, magiging magulo kasi ang iyong tahanan. Tagang asawa mo ay madaldal. Tapos palaaway. Ito yung tinatawag na palingkera. Yes, Diba? Palingkera. Palingkera. Yan yung tinatawag na ganun eh. Magulo talaga pagka ganyan. No? Correct. Ang asawa mo yan. Ang bahay ng matalino ay napupuno ng kayamanan. Ngunit lahat ay winawaldas ng taong mangmang. Oh. Pag matalino talaga, alam niya kung paano gagastusin yung kanyang kayamanan. Kaya mapupuno ng kayamanan. Mas mapupuno ng kayamanan ng kanyang tahanan. Pero ang isang taong mangmang, hindi marunong magmahal yan sa kanyang sa kanyang salapi, no? Mauubos lang din yan, mawawaldas, mauuwi sa wala. Yes, tama. Dahil pag ang pera hindi mo binavalue kasi hindi mo pinaghirapan. Kunwari, hingi ka lang ng hingi. Kala mo napakadali mong hingi. Pero yung taong nagbabudget ng pera na yun, o yung taong naghihirap para sa pera na yun, wala, hindi mo naiisip paghihirap mo. Try mong palit kayo minsan para alam mo. Diba? Yan. Hindi po basta-basta ginagastos ang pera. Ang lumalakad sa daan ng katwiran at katapatan ay nagkakamit ng buhay at karangalan. Simpleng-simple oh. Literal na literal po yung ano niya. Hindi na kailangan ipaliwanag pa. Yes. Diyan pa lang, maganda na ang sinasaad niya. Madali na maintindihan. Ang matalinong pinuno ay makakapasok sa lungsod na may mga bantay at kanyang maiguguho ang inaasahan nilang buog na matibay. Ang isang matalinong pinuno kasi, gagawa at gagawa ng paraan yan. Kahit na gaano katibay yung utak mo, pag pinag-isipan ng isang matalinong pinuno yan, magagawa ng paraan. Remember, yung Trojan horse. Oh yes, Diba? Trojan horse. Kita mo pa hindi nila mapenetrate yung kaharian ng ano na yun dahil sa very stronghold, strong yung ano nga eh. Kita mo, naisipan nila gumawa ng isang horse. Na ano, Trojan horse nga po. Through that, napasok nila. Yes. Yung loob ng impenetrable na kaharian daw. Ang matalino po kasi madiskarte. So kahit gaano kadami ang gustong manira sa kanya o kung ano man humarang sa mga plano niya, hindi niyo yun magagawa. Oo. Yan. Dahil matibay na. Ano na Trojan horse na yun pag inisip mo? Oo. Parang yun ang isa sa mga pinaka-strategic na sa battle, Tata Bert. Paano yung red horse, Tata Bert? Strong din yun. Extra strong nga, di ba? Umiwas na ako dyan. Ay, umiwas na. Dahil sabi nga dito, masama ang pumipigil sa kanyang dila ay umiiwas sa masama. Siyempre, pag ang dila mo, repeke ng repeke, sige ng sige, salita ng salita, kahit na wala ng kabagay-bagay, dinadaldal mo pa rin. Nagbubunga ng hindi maganda yan. Tama. Ang taong makasarili ay palalo at mapang-api. Pag selfish ang isang tao talaga, hindi mapagbigay. Yun ang equivalent yun. Hindi ka mapagbigay, so hindi mo pinagbibigyan, hindi ka rin nagbibigay sa mga mas nangangailangan. Yes. Pangit na ugali yan. Correct. Ulit po, pag nakaganyan, wala ka matatanggap, wala ka rin binibigay. So, ganun po siya. Gutom ang papatay sa taong batugan, pagkat ayaw niyang ikilos ang kanyang mga kamay. Ay, nako. Ang taong batugan, walang takauyan yan. Kung hindi kikilos yan, hindi magkakalaman ang tiyan yan. Correct po. Ang taong tamad ay nanghihingi araw-araw. Ngunit ang matuwid ay di nagsasawa ng kabibigay. Sarap ulitin. Araw-araw ang isang tamad. Buti kung may magbigay pa dyan. Manghingi man yan. Kung alam ng tao na tamad yan, hindi yan bibigyan. Pero ang isang taong matuwid, wow, maraming ika nga tutulong dyan. Maraming magbibigay dyan. Opo, tama. Tsaka
hindi po ba kayo nagtataka? Yung mga tao, kahit hindi sila sobrang yaman, pero yung tulong lang sila ng tulong, hindi naman sila nawawalan. Hindi ako kung saan darating eh. Diba? Kung ano po kasi yan eh. Grabe yung hiwaga ng Diyos. Ano, no, kung ganyan din ako, no, syempre, kahit na paano sa DSA Center, Opo. tumutulong tayo. At Yes. tataka ko yung financially, hindi ako nagkakaproblema. Yes, totoo. Hindi ako nagkakaproblema ako. Paano wala akong problema sa pera? Opo. Although may malalaki akong gastos, ha? Yun nga po, Nagkakalin ako eh. Ano kailangan mo Dumarating talaga, totoo yun. Totoo po. Ako, Tata Bear, sa totoo lang, yung sweldo ko. Hindi, aminin po ako. Oo. Tingin nyo, big time ako. Opo, hindi. May mga sobrang, pag nakikita ko yung trabaho na ginagawa ko dun sa iba, sabi ko minsan, mas malaki sweldo nila, pero mas marami yung trabaho ko. Pero, lagi kong inaano yung sinasabi ni Senyor na pag mahal mo yung Yes, ginagawa correct. mo, Tama. tapos, yung ginagawa mong trabaho is kahit more than, okay lang. Kasi ibig sabihin na may ibang nakakakita. Hindi importante yung tao eh. Meron sa taas nakakakita. So, diba? So, ikikilabutan tuloy. Hindi po. Talagang Yan ang napakagandang sinabi ni Senyor kasi once na tumutulong ka sa iyong kapwa, babalik at babalik sa iyo yan. Yun. Totoo. Liglig, Ay, umaapaw. oo. Totoo. Totoo po. Ay, thank you Lord po sa lahat ng binibigay niyo sa amin. Ang handog ng masama ay kasuklam-suklam sa Diyos. Lalo't ang layunin nito ay di kalugod-lugod. Talaga naman. Biro mo maghahandog ka sa Diyos. Sasabihin mo, Diyos, ito po ang handog ko sa inyo. Sana po gabayan ninyo ako doon sa pang-hold up gagawin ko. Ano ba naman yun? Ang ganda na ubi sa Tata Bert. Ako parang wow. Ganda ng prayer biglang. Meron ganyan eh. Yes. Ang isip eh. Totoo. Nagdadasal pa po. Ay, dako. Gusto ko yun. I like that joke. Ganito yun. Ang patotoo ng sinungaling ay di papakinggan. Ngunit ang salita ng tapat ay pahahalaga. Siyempre naman, ang salitang tapat, pahahalagahan yan. Yan ang susundin. Yan ang ika nga makakapagbigay ng magandang halimbawa sa tao. At yung kasinungalingan, ay hindi pakikinggan yan. Dahil alam naman nila na walang pupuntahan ang kasinungalingan. Alam ng matuwid ang kanyang hinaharap. Di tulad ng masama, nagkukunwa, nagpapanggap. Siyempre, pag matuwid ang isang tao, alam niya kung ano yung nilalakad niya. Alam niya kung ano yung haharapin niya. Kaya niyang harapin niya dahil alam niya kung ano ang tama at mali. Pero sa isang tulad na masamang tao, ay nako, hindi malaman yan kung saan susuling yan. Nagpapanggap o kung ano man, talagang hindi maintindihan ang magiging pagkilos niya. Ganun lang yun. Tsaka ang hirap po nagkukunwari ka, nagpapanggap. Niloloko mo na ibang tao, niloloko mo pa po yung sarili. Yun, totoo. Diba? Pero ang Diyos, hindi niyo po niloloko yan. Ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Ay, siyempre naman, ano ang mangyayari sa katalinuhan mo, sa karunungan mo kung hindi mo ginagamit sa tama? Tama means, dapat umaayon doon sa kung ano man yung utos ni Yahweh. Ang kabayo'y naihahanda para sa digmaan, ngunit tanging si Yahweh ang nagbibigay ng tagumpay. Ganon talaga sa larangan ng digmaan. Ano man armas ang meron ka, kahit na sabihin na napakalakas ng iyong puwersa, pero kung hindi ka pa rin gagabayan ng ni Yahweh, o kung hindi pa rin naaayon sa gustong mangyari ni Yahweh, hindi ka pa rin mananalo. Nangyari yan noong panahon ng, yung nga sa ng mga Israelita, gaano man kahina ang puwersa ng mga taga-Israelita, kung ginagabayan sila ni Yahweh, nananalo. Pero gaano man sila kalakas, kung bumitaw sila kay Yahweh, walang nangyayari, natatalo sila. Ganun. Tsaka parang sa buhay, Tata Bert, kapag hindi ka nag-consult, hindi ka nagdasal, hindi mo sinama si Yahweh sa mga plano mo. Yes. Kahit kahit gano'n ka pa kayamang tao, dadating at dadating na yung akala mong successful ka,
yun na yung, kumbaga, yun ay dahil sa'yo. Hindi yun dahil sa'yo, yung pagiging successful mo. Lahat dapat ng achievements mo, hindi mo siya kinikredit sa sarili mo. Ibabalik mo siya kay Lord. Yes po. Ayan. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. At yun po ang joke ni Tata Bert kanina. Ganda. Gusto ko yung joke mo na. Naniniwala ako. Ganda ng prayer ni Tata Bert. Biglang hold up. Ayan po. Chapter 22. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Malinis na pangalan, ibig sabihin, mas maganda ang buhay, maayos, nabubuhay ka sa kabutihan. Mas mabuti po yan kumpara sa kung sa may mga ginto o kayamanan, pero ang ugali naman ay napakasama o wala sa katwiran ng ugali. Kay Yahweh ay pareho ang mayamat mahirap, pagkat siya ang may lalang sa kanilang lahat. Tama, siya ang may lalang sa lahat, mayaman at mahirap. Ang problema na lang kung papaano nila gagamitin yung kanilang freedom of choice. Tsaka hirap pong magmata, diba? Nabanggit rin kanina, yung magmamata ka, magtitingin ka sa manghuhusga ka. Ayan. Kung may dumarating na panganib, ang matalino'y nag-iingat. Ngunit di ito pansin ng mamang, kaya siya'y napapahamak. Yan ang maganda sa matalino. No? Alam niya kung ano ang tama at mali. Kung may dumarating na mga bagay sa kanyang buhay o mga bagay na dapat kaharapin, alam niya kung paano may iwasan yan. Kung makasasama sa kanya at alam naman niya kung paano makakatulong sa kanya yan. Pero kung mangmang, ay kahit na ano yan, hinaharap yan, wala tuloy nangyayari, naglilit sa kapahamakan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay, at karangalan. Yes, yan po ang tinalakay natin noong nakaraang lecture tungkol sa humility. Napakaganda po talaga ng isang taong marunong magpakumbaba. Naalala ko ni Tata Bert, Ash Wednesday pala nun. Sakto, diba, yung pag-ano din ng cross, humility yun. Sinisimbolize. Opo. Sa landas ng masama ay may tinik at mga patibong, at ang nagmamahal sa sarili ay umiiwas doon. Ang isang masamang tao kasi, o nabubuhay sa kasamaan, lahat ng daang nilalakaran yan, punong-puno ng patibong at tinik. Pero yung mga tao naman na ika nga matuwid ang ugali, matuwid ang buhay, nagmamahal sa sarili yan, nakakaiwas sa mga patibong at panganib. Dahil alam nila kung ano yung makakasakit sa kanila at hindi. Tama. Ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran, at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Disiplina po sa bata talaga. Dapat maging maganda ang pagpapalaki sa bata. Dahil sa kanyang paglaki niyan, yung kung ano man ang natutunan niya o naituro sa kanyang kabutihan, yan din mismo ang gagamitin niyang armas sa pagharap niya sa buhay. Correct. At sa panahon po ngayon, madali na po, turuan ng bata, may Google Maps kung gusto niya pong tama ang kanyang dadaanan. May paano ka lang dito, may anghel po, tsaka may pa-joke eh. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin na nagpapahiram. Ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Dahil ika nga, kung nagpapaalipin siya ng gusto, kinakailangan para mawala ka sa kapangyarihan ng mayaman, magsumikap ka rin. At mararating mo yan, yung kinaroroonan ng mayaman na yan. Ang nangangailangan ay alipin na nagpapahirap. Totoo naman, pag nangangailangan ka, siyempre, sunod ka ng sunod. Yes. Doon sa mga nagpapahiram. So, anong dapat mong gawain? Magsumikap ka rin. Magsumikap din. Aalalayan ka ng Diyos kung yung pagsusumikap na gagawain mo na aayon din sa batas ng Diyos. Paano tatawid pag ang nagsusumikap siyang manghiram? Meron ganyan. Ay, gano'n no, tatawid. Lahat nga tayo. Kapit ka sa
Ang naghahasik ng kasamaan ay mag-aani ng kamalasan at hindi magtatagal ang kanyang kasamaan. Ganun talaga, pagka masama ka, hindi tatagal ang buhay mo. Mag-aani ka rin patuloy ng kamalasan. Ang mahirap ay bahaginan mo ng pagkain at tiyak na ikaw ay pagpapalain. Ang mahirap kasi, no, salat sa buhay yan. Tulungan mo. Hindi lang sa pagkain, kundi sa mga bagay na kailangan niya. At magkakaroon ng magandang epekto yan sa buhay mo rin. Palayasin mo ang mga sulsol at mawawala ang alitan at matipigil ang kaguluhan pati pag-aaway. Yung mga provokers na ito, yung sulsul na yan, talagang dapat iwasan mo para makaiwas ka rin sa gulo. Yan ang tagagawa ng gulo yung mga sulsul. So iwas. Alam mo naman yan mapapakiramdaman mo kung sino ang sulsul na yan. Yes. Tsaka nakakatawa po yung mga sulsul. Kasi okay lang yung kunwari nag-umpisa ng problema ng cheese. Pero yung mga sulsul, sila yung pinakamangmang tataper. Kasi sila yung walang alam dun sa sitwasyon. Pero, yun na, sulsul. Sulsul talaga. Ayan. Ang magiliw mangusap at may pusong dalisay, pati ang hari magiging kaibigan. Yan, ibig sabihin marunong magsalita yan. Ika nga yung mga lumalabas na salita sa kanya, musika sa kanya mga kinakausap. Kaya pati hari, kayang maengganyo, kaya niyang maamuki kung tawagin na ganyan yan. Mapabilig sa kanyang mga pananalita. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman, ngunit di niya pinagtatagumpay ang salita ng mga mangmang. Binabantayan ni Yahweh ang mga nag-iingat ng kaalaman. Para kasi yung kaalaman na yan ay hindi gamitin sa hindi maganda. Kaya binabantayan ni Yahweh talaga yan. Hindi naman yung bantay na pagka medyo nalilihis ng konti na yung paggamit ng kaalaman, may mensahe naman sigurong ipapadala si Yahweh. Oops! Ito na ang batas na inilagay ko. Yung kaalaman mo na yan, dito mo gamitin. Yun yan. Pero, yung mga salita ng mangmang, hindi talaga, hindi pinagtatagumpay ni Yahweh yan. Dahil wala, gagamitin lang sa hindi maganda Ang tamad ay ayaw lumabas ng bahay. Ang idinadahilay may leon sa daan. Leon talaga, Ang panahon na yan, siguro tatuloy. Ay, pag ang isang tao ay tamad, maraming katwiran, wag lang siya kumilos o lumabas ng bahay para magtrabaho. Pag tamad, ayan ang problema talaga. Kumbaga sa wala namang silbi, patayin na lang. Ayan. Pero sa panahon ngayon, yung iba po, nag-work from home, kaya hindi sila lumalabas. At least may work na matatawag. Yes. Ano ba yung mga contribution ko? Tatawag. Ang salita ng mapang-apid ay isang patibong at ang mga hindi nagtitiwala kay Yahweh ang nahuhulog doon. Ang salita ng mapang-apid ay isang patibong. Yung mga hindi maganda kasi ang ugali, minsan nanghihikayat yan Yes. Yung mga salita niya nakakaengganyo. No? At kadalasan, yung mga nakukuha nila, nahuhulog doon sa mga pag-aamuki nila, pag-iengganyo nila, yung mga hindi naniniwala kay Yahweh. Walang gabay Correct po. Ayan. Likas sa mga bata ang pagiging pilyo. Ngunit sa pamamagitan ng palo, sila'y matututo. Ito talaga, no? Sadly, may batas tayo na ika nga bawal sa mga magulang ang paluin ang bata. Tumihi ang batas na yan ay hindi dapat. Dapat sana bawiin at iayos. Biblia na mismo, salita na mismo ng Diyos ang nagsasabi. Yung pagdidisiplina sa bata, isa na po dyan yung pagpapalo po nito. Alam naman ng magulang kung hanggang saan dapat paluin. At isa sa pagdidisiplina sa bata, yung pinapalo. Magiging basehan na lang po natin yan, no? Yung mga kabataan noon, kumpara sa kabataan ngayon, mas magandang lumaki ang ugali ng mga kabataan noon kesa sa ngayon. Dahil ngayon, ika nga, mas tumatapang
matapang yung bata dahil alam nila Opo. hindi sila pwedeng paluin Kung naisusumbong nila yung magulang nila, pwede na isumbong sa mga may kapangyarihan. Kita niyo yung pag-uugali na ganyan. Hindi maganda po talaga. Mabuti na lang may ilang magulang na batid ito. Alam nila kung ano ang dapat gawain talaga. Ang nagre-regalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay mauuwi rin sa karalitaan. Ang nagre-regalo sa mayaman o umaapi sa mahirap para magpayaman ay nauuwi rin sa karalitaan. Ika nga, mayaman na magre-regalo ka pa. Tapos, yung mga mahirap naman, aapihin mo para yumaman ka, parang hindi na maganda talaga. Hindi na maganda yan. Mauuwi talaga rin yan. Yung kung ano man ang nakuha mong kayamanan, galing sa pang-aapi na yan sa mahihirap, mauuwi rin sa wala yan. Correct. Tsaka pag nagre-regalo ka sa mayaman, pakitang tao ka pa Oo, kasi. talaga yun. Opo, na ay, kahit mayaman siya, kaya ko siya regaluhan para isipin ng mga tao mayaman ka rin. Ngayon, pag nag-api ka sa mahirap para magpayaman, talaga yun na nakawin mo, yung hindi ka dapat kinukuha mo, lupa, pera, o kung ano man. Well, dadating rin po yung inyong karma dyan. Ayun po. Bakit nga ba minsan tatabi ang tagal po ng karma? Hindi siya... Hindi na. Nasa panahon ng Diyos kasi yan. Yun nga po, merong mabilisan ng karma, merong mabagal. Opo. Dun sa mga nasaktan, pagpapatawad yung isang key dyan para... Pero huwag niyo patawarin dahil sa dahilan na yun. Dapat pag pinatawad niyo, dahil taos puso. Kasi yung matatabi, sige patawarin ko para makuha ng karma niya. Yung mga ganun. Wrong ano po yan reason. Talagang ipapasa Diyos niyo. Kasi pag siya talaga yung gumalaw, ayan. Nasa tamang panahon yung tamang oras. Tama yung sagot ni Tata Bert. 30 mga kawikaan. Pakinggan mo at pag-aralang mabuti ang aking mga ituturo. Ito'y magdudulot sa iyo ng kaligayahan kung isa sa ulo mo. Sinasabi ko ito sa iyo sapagkat nais kong si Yahweh ang iyong panaligan. 30 ang kawikaang ito. Bawat isa ay magandang panuntunan at magdudulot ng kaalaman. Ituturo nito sa iyo kung ano ang katotohanan. Sa gayon, may maisasagot ka kung may magtanong sa iyo. Una, huwag mong samantalahin ang kahinaan ng may hirap, ni pagmalabisan ang dukha sa harap ng hukuman, sapagkat ipagtatanggol sila ni Yahweh at aagawan niya ang nangagaw sa mga iwan. Yan talagang hindi maganda, no? Sasamantalahin mo yung kahirapan ng isang tao. Tapos, ika nga kung nasa korte naman kayo, aapihin pa, gagamitan mo pa ng ika nga panggugulang. Alam mo namang walang ikakaya yung tao. Tapos, sa ganung paraan mo gagawain. Parang very unfair talaga yung gagawin mo yan. Parang dobleng pang-aapi na Oo, doble talaga. Huwag kang makipagkaibigan sa taong bugnutin, ni makisama sa taong magagalitin. Baka mahawa ka sa kanila at sa bitag ay masilo. Ang isang bugnutin, yung madali mag-init yung ulo Opo. Tapos makikisama ka sa ganon, talagang totoong baka mahawa ka. Maging katulad ka rin nila. Ikaw kinikwento kasi si Senyor sa ganyan na yan muntik na siyang mahawa doon sa isa niyang kaibigan na may mannerism. Opo. Kaya parang hiniwalay na niya yung hindi niya ginawang kaibigan dahil nga pag siya lagi nagagaya siya. Opo, nakakahawa. Yun naman yung mannerism. Parang ganun na rin naman kasi pag yun ang lagi mong kasama, yung taong bugnutin, yung mainitin ng ulo, magiging ganun ka rin. Correct po. Ayan. Ikatlo, huwag kang mangangako para sa utang ng iba, ni gumarantiya para sa kanya. Kapag hindi ka nakabayad, hindi ba't kukunin pati ang higaan mo? Ilang beses na po natin tinalakay ito, huwag kang maggagarantor, no? Sa utang. Ay talaga, sakit ng ulo yan. Buti nga rito, higaan mo, kukunin Nung minsan binasa natin yan, bahay Talagang pinabigat na ng gusto yung ginawang halimbawa para wag mong gawain.
Ika-4, huwag mong babaguhin ang mga hangganang itinayo. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Hangganang itinayo. Hindi po ba ito? Morality or what? Hindi po ba templo ito? Hindi, pag sinabing Ano templo, po- ay, ano pag po sinabi ba yung kasing hangganan yung kung hanggang saan lang bakod po? yan, ginagamit yan sa bako din. O wag mong babaguhin ang hangganang itinayo. So, halimbawa ilagay natin bakod. Ito'y inilagay doon ng ating mga ninuno. Inilagay yun ng ating mga ninuno. Wag mong babaguhin. Muhon, no? Pero parang mababaw kung tungkol doon Ano po yun, Miss Linda? Muhon. Ano? Yun yung binabaon na para maging boundary. Okay. Parang mababaw kasi kung parang mababaw yung aral kung tungkol doon Parang walang moral na Baka yung mga kinagisnan po o mga practice. Parang yung kinagistang practice na magaganda. Yun, opo. Huwag mong babaguhin yun na Babaguhin. nakaugalian na Yes. ika nga nagbibigay naman ng magandang asal o na magandang aral. Opo. Huwag mong babaguhin dahil ika nga yun na ang binigay ng mga ninuno natin. Kaya nakarating tayo sa ganitong panahon na maganda at maayos naman ang buhay. Opo. Siguro pwede natin sa Petataber, itong panahon nila noong una, kahit naman sa bansa, as long as yung naniniwala kay Kristo, yun ang dadasal kang nakaluhod. Tsaka yung nakaganon ka. Yan, isa yan. Yun. Kasi yun ang ginawa ni Kristo Oo. bago po siya. Yung nagmamano. Yes, nagmamano. Pagkaugalian. Yan. Okay po. Ika-5, hindi po namin matatapos po yung 30 sa Tuesday po yung oo. iba. So baka ito na po yung last Tataber. Ika-5, last na nga po talaga. Ay, sakto po. Sorry. Baka next chapter. Ang galing! Galing po. Last na po pala yung ika-5. Akala ko may Doon sa susunod pa. 30 panlima ito. Pero totoo naman, doon sa chapter na yun Ito po yung last. Ang galing. Sorry po. Alam ba ninyo kung sino ang pinaglilingkuran ng mga mahusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari, hindi sa mga alipin. Totoo naman. Alam ba ninyo kung sino pinaglilingkuran ng mahuhusay magtrabaho? Sila'y naglilingkod sa mga hari. Dahil alam mo naman, ang hari, ang gusto nila maayos na trabaho. Ganun lang po yun. Hindi para sa alipin, hindi para sa alipin. Okay po. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ayan po. So, grabe po, no? Ang ganda po ng... Marami po, kahit yun nga, lagi po namin sinasabi yung Tataber, kahit paulit-ulit na discuss na po nakarang chapter, meron pa rin pong bago. Ayan. Totoo. Lalo na yung iba, ngayon parang nakarinig noon. Yes. Kaya yun din siguro ang purpose, no? Kaya minsan nag-uulit-ulit yung ibang mga verse Opo. dito. Yeah. Tsaka yung nagulat din po ako dun sa mga asawang madaldal. Very applicable. Oo, very applicable. Akala natin, lang po. Pero para sa akin po, una sigurong natutunan ko po dito, yung wag magmata, unang-una, bigyan ng value yung mga tao sa paligid. Pare-pareho tayo naman, pag nakubad, pare-pareho tayo. Pare-pareho rin tayo mamamatay. Di ba pag nasa libingan nga mayaman o mahirap, di mo na naman alam kung sino. So, importante, habang buhay ka, mag-iwan ka ng ikapupulot na aral o natutunan o yung tulong na nabago mo yung buhay nila. Pangalawa, yung pag-value ng pera. Marami rin po binanggit dito. So, una, kailangan mo magsipag para kumita ka, para magkapera ka. Pero kung batugan ka lang, lagi kang tamad, at may gusto ka mang marating, hindi mo mararating yun kung hindi ka gumagalaw. Kailangan gumawa ka ng paraan. Pero pangatlo sa akin, magsipag ka, kumita ka ng pera. Lahat ng perang kinikita mo, huwag mo ilagay lang para sa'yo. Laging, yung turo ni Sir, at least 10% ng sweldo mo, itulong mo. Kung more than, why not? At kung sweldo mo, 10% na nabuo, babalik po lahat sa iyo yan. Yun lang po. Napakaganda ng iniwang legacy ni Haring Solomon. Ito nga, kawikaan, no? Napakaganda ng mga nakapaloob na aral. At makikita naman po natin dito, nakasentro ang lahat ng ikagaganda ng isang tao sa pagsunod sa aral ng Diyos. Yung po, huwag po tayong hihiwalay doon. At hindi rin hihiwalay ang Diyos sa atin. Salamat po.
Thank you, Tata Bert. At mamaya po, meron pong online na prayer vigil dito rin po sa Senior Anthony Vivero Facebook page. At bukas nga po pala, 127 lecture. At maraming sumusubaybay. Sabi nila, maganda sana nga po. Mas lalo po kami masasayahan ni Angelito o dito sa AGT o dito sa center kung yung napupulot nating aral dito ay naisa sa buhay po natin. Yun lamang po. Yun lang po. Magandang gabi po muli sa inyo. Bye-bye. Thank you po. God bless.